Mga kapatid, meron na naman tayong panibagong alaga. Ibinigay nga pala ito sa akin ng isa kong kaibigan. Sabi niya, sa akin na lang daw to dahil hindi niya daw to kayang alagaan. Sa totoo lang mga kapatid, ayaw ko talaga sanang mag-alaga ng ganitong klaseng ibon sa kadahilan ng insekto kasi ang kinakain ito. Pero wala na ako magagawa dahil nandito na to. At sabi pa niya, almost 1 week na daw to sa pangangalaga niya. Kaya tinanong ko siya kung ano ang pinapakain niya dito. Sabi niya, ang pinapakain niya daw dito ay chick booster. At yun pala ang rason kung bakit nangangayayat ang ibon na to. At meron pa ako napapansin sa galaw ng ibon na to mga kapatid. Napansin ko mga kapatid na isang paa lang yung nagagamit niya ng maayos. At yung isa naman ay hindi niya halos maiapak. Kaya tiningnan ko kaagad ito kung ano ang problema. At napansin ko dito na namamaga ng husto ang kanyang mga paa. Kaya mga kapatid, hihingi sana ako ng suggestion sa inyo kung ano yung pinakamabisang paraan para magamot ang pamamaga ng kanyang paa. At sa puntong ito mga kapatid ay litong-lito ako. Dahil hindi ko alam kung saan ako kukuha ng mga insekto para ipakain sa kanya. Buti na lang tinuruan tayo ng isa nating kaibigan kung saan makakakuha ng maraming insekto. At sabi niya, maraming makukuha daw ng mga insekto sa mga dahon ng mga gabi. At sa mga kapatid natin na hindi nakakakilala sa gabi, ito nga pala yung gabi mga kapatid. Ganito ang itsura ng kanyang dahon at ganito din ang itsura ng kanyang katawan. So, dito kami ngayon manghuhuli mga kapatid dito sa gabihan. Kasi dito, sabi ng mga kasamahan ko, marami daw marami daw tipaklong. So, yun yung target natin ngayon para pakain dun sa ik-ik na binigay sa atin. So, tara. At nung sinimulan na namin ang paghahanap, ay nakakita kaagad kami ng maraming tipaklong. Sabi niya, meron daw dito. So, yun nga, yan. Dalawa pala mga kapatid. Ito pa, dami. Dami mga kapatid. Yan. Ay, yan, ito pa. Tapos ito pa. Ito pa sa likod. Yan, hinuli na kasama ko. Ito pa mga kapatid. Grabe ang dami. At sa sobrang daming mga tipaklong ang nakita namin, nalito na kami kung saan yung una naming dadamputin. Kadalasan sa mga tipaklong na nakikita namin ay nakagrupo. Kaya minsan ay nahihirapan kaming hulihin ito. At pagkalipas lang ng halos kalahating oras, ay ganito na kaagad karaming tipaklong ang nahuli namin. At dahil nakadami na kami ng huli ng mga tipaklong, kaya umuwi kaagad kami. At pagdating ko sa bahay ay agad-agad kong pinakain si Ik-Ik ng mga tipaklong na nakuha namin. Pero bago ko ito isinubo sa kanyang bibig, tinanggalan ko muna ito ng mga paa na merong matatalas na mga pantusok at sinigurado kong patay ito bago ko ito isubo sa kanyang bibig. Hanggang dito na lang ang video natin mga kapatid, and I hope na sana maka fully recover na itong si Ik-Ik.